Yon, what's up mga kachabi? So, dito sa video na to, papakita ko kung paano ko linisin at lutuin yung ating bituka at bulaklak. So, dito, pakita ko sa inyo kung paano ko pine-prepare yung pagpapakuloang panlinis ng ating bituka at bulaklak. So, dyan naglalagay ako ng napakaraming asin. Siguro mga 1/4 na asin yan. Tapos, syempre, suka. Kailangan marami-raming suka din yan. Siyempre, nililinis nga natin yung ating bituka at bulaklak. Tapos, yan, nagpitpit ako ng luya. Pampawala ng lansa. Siyempre, alam nyo naman, lamang loob. Medyo may amoy talaga yan. So, kailangan natin tanggalin yung amoy tsaka yung lansa. So, yan, pinitpit ko lang yung luya. Tapos, syempre, maraming tubig. So, yun mga nasa supot, yan yung lilinisin kong bituka at saka bulaklak. Ayan. So, habang hinihintay natin kumulo yan, sasakto yan. Maraming tubig, tapos medyo mahinang apoy. So, sasakto yan sa pagkalinis ng mga bituka at saka bulaklak. So, yan, naglagay ako ng gloves. Food grade yan food grade na gloves. So ayan, iniisa-isa ko nang tanggalin sa supot yung mga bituka natin. Tapos aanlawan ko lang yan. So syempre galing sa binilan, hindi natin alam kung ano doon. So hinugasan ko muna rin ng tubig lang. So ayan, tinatanggal ko ni tubig. So para matanggal na sigurado yung tubig, ililipat ko lang yung mga bituka na yan doon sa ating planggana. So, nung nasigurado ko na walang tubig, lalamutakin na natin ang asin yan. Maraming asin. Maraming beses ko nilamutak ng asin yan. So, may mga 1 kilo na ubos na asin dyan. Kasi 3 to 5 times kong nilamutak yan So, yan, nilalamutak ko na yan dyan. Pagkalamutak ko, babaliktarin ko yung mga bituka para siguradong walang naiwang dumi. Though malinis naman na yan, sabi nung pinagbilan ko, binaliktad na rin nila yan. So, pero syempre iba yung linis nila sa linis ko. Kasi syempre pagkain, tas laman loob, kailangan siguraduhin kung malinis yan. So, yan yung linis ko. Baliktad na. Yan, parte na yan. Pag kung hindi ako nagkakamali yun yung stomach. Nilagay ko na ulit sa planggana para mawala yung tubig. Kasi yan, syempre bukod sa asin, lalamasan ko rin yan ng suka para talaga sigurado maging malinis. Walang amoy yung ating bituka. Syempre bituka nga, dinaanan niya ng mga na-digest na pagkain ng ating kaibigang baboy. Ilang beses ko rin inulit yan, mga 3 times, 4 times. Hindi lang naipakita sa video, pero pagkatapos niya, 2 times ko rin siyang nilamupak ng tawas. Tapos inanlawan ko ng mga 2 to 3 times para sigurado mawala yung tawas. Yan. Yan ang lamas natin sa suka. Tapos lalagyan ko ulit ng suka. Mga 2 to 3 drops din. Yung mga oras na yan, alam ko, kulunin yung tubig yung nirede kong tubig kanina. Papakuloan na. Ay, parang pakuloan ng suka.
Hindi ko lang nakipakita sa video na nalagay ko na ron. Kasi for some weird, hindi ko alam kung ano nangyari, biglang nag-stop yung video. Hindi na ako nalagay dyan. Napansin ko lang siya nung nilagay ko rin yung mga bituka dyan. Ayan, napakuluan na yan. Kinukuha ko lang yung mga bituka na napakuluan na sa unang liis natin. Napakulo. Ayan. Mga 6 na kilo rin yan. 6 na kilo mahigit na bituka. Mga isaw bituka. Ayan, napakuluan na siya. Kinukuha ko lang isa-isa. Yung paglilinis naman ng bituka na ng isaw, ito ng bulaklak, hindi siya mahirap, hindi siya madali. Medyo matrabaho lang kasi kailangan mo siguraduhin malinis talaga. Tapos sa pagpapakulo, hindi pwedeng sobrang kulo kasi lalambot naman yan siya masyado. Pagka hawakan mo lang, pag kinuha mo, natuturog na. Kaya pinakuluan ko lang yan 30 minutes, parang ganun. So ayan, nasigurado ko nang wala ng bituka ron, isusunod ko na yung mga bulaklak. Ganun din. Pero ito medyo mas matagal kong pinakuluan. Alam ko 35 to 40 minutes ko siyang pinakuluan kasi medyo pinagmantika ko yan. Kasi pagka ang bulaklak kasi hindi siya nagiging sobrang lutong pagka andun pa rin yung mantika niya, pag yung taba-taba niya o yung mantika niya. So, kailangan medyo pagmantikain nyo yan. Yan, nilalagay ko na yung mga bulaklak naman dyan. So, papakuluan ko nga yan ng 35 to 40 minutes. So ayan, naluto na yung ating, naluto. Napakuluan ko na dyan yung ating mga bulaklak. Yan, kinukuha ko na rin siya isa-isa. Pagkatapos nyan, titimplahan ko naman ng pa-adobo style. Para lutuin na. Yun yung susunod na step natin dyan. Yung lulutuin na natin talaga. Yung titimplahan na natin yung mga bituka o yung isaw tsaka yung mga bulaklak. Kaibang batch yan ng luto kasi aapaw dun sa ating kawali pag pinagsiksikan natin. So yun, nakuha ko na yung mga bulaklak, 3 kilo yan. Tinapon ko na yung tubig na nandun sa kawali, tapos titimplahan na natin yan. Ayan, ilagay ko yung mga isaw, tapos lalagyan ko yan ng dahon ng laurel para mabango. Ayan, tapos asin din syempre kasi titimplahan natin, at nilagyan ko ng 2 pirasong bawang buo, hinati ko lang sa gitna. Bawang ata nilagay ko dyan. Tapos suka. Adobo style yung ginawa ko dyan. Siyempre para masarap. Yun yung turo ng lola ko eh.
masarap pag pa-adobo ang luto. Ulit. Naubos na. Pero hindi pinakita sa video, dinagdagan ko yan. Naubos na kasi yung suka dun. Toyo naman. Yan. Mga 2 cups o 3 cups ang nilagay ko dyan. Din ako dyan ng mga pampalasa. Yan, magic sarap. Magic sarap. Baka naman. Tapos naglagay ako ng konting MSG. Tapos tubig. Kasi parang aapaw na. So yan, lulutuin ko na yan. Yan, medyo matagal-tagal. 40 minutes to 45 minutes para malambot. So yan na yung finished product natin. So yan, piniprito ko na. Sarap!